Audio na makabagong version. Ito yung makabagong version ng DB Audio mga boss na 1518 BT. Iba na yung mga pita niya. Actually may DB Audio ako doon. Nasa dulo. Sa customer yan, hindi pa kinukuha. Yung lumang version yun. So ito, parehas pa rin ang muka. Kung mapapansin nyo, same pa rin siya. Pita ng mic at saka dito. Ito pala ay galing sa regular ko na customer o okay, or matagal ko ng customer o matagal nang nagpapagawa sa akin. Nabili daw niya, kaya lang may problema. Parang may pumuputok-putok sa speaker, tapos itong mga pihitan hindi na nagpa-function. Ito wag nang gagalawin kasi sa mixer naman daw siya microphone. So ito papalitan natin, tapos solusyonan natin yung problema doon sa lumalagapok sa speaker. So dapat ititesting ko to bago buksan, pero naisipan kong buksan muna para silipin yung loob. Ngayon nakita ko yung laman niya, may signs of repair na rin. Kailangan natin malinisan yan. Yan, malinisan yan para kahit papano mukhang maayos tingnan. Ayan o. Tapos may napansin ako dito na may sunog. Mapapansin nyo yan, yung resistor na yan. Ano bang value nyan? Zoom natin, 150 ohms ata. Tapos dito may sunog din. Ayan, kaya hindi ko na lang siya tinuloy na tawag dito na i-testing pa. Ayusin natin yung zoom natin. Kung mapapansin nyo dito, ang nagbago sa DB Audio kasi na luma, may relay pa rin dito na malaki, dalawa. Tapos may relay dito. So sa kanya, ang nangyari, dalawang relay na lang. Wala na yung dito sa baba na relay. So hindi ko lang mabuksan yung kasi nasa taas. Tiyatamad ako maghalukay. So sa design, parehas lang din naman. Yung heatsink nagbago lang ng konti. Yung position niya, hindi, yung niya, yung style niya. Tapos yung fuse. Ayan. So gagawin ko dito, kakalasin ko na lang muna yan. Tapos ayusin ko na muna yung dito, yung kalat na yan bago tayo mag-repair. Or bago tayo mag-testing, tapos palitan natin yung nasunog, din i-check up natin yung mga transistor dito. Sa sa OCP yan ng isang channel. So saka tayo magsa-sound check pag natapos yan. Yan muna para safety. Okay, so dito napansin natin ang nilagay ng unang gumawa ay 1K. So siguro medyo colorblind or hindi nyo napansin. 2K po yung original dyan, katulad dito. Yan, 2K. So gawin natin dyan ay papalitan natin yan ng 2K. Tapos dito sa sunog, papalitan na natin yan. Tapos check natin tong transistor na to. Tapos yan, yung 150 na yan medyo sunog na, palitan na rin natin yan. Din dito napansin ko yung dalawang 10 ohms medyo sunog na rin. Siguro nahataw to ng may-ari or hindi natin alam. So tingnan nyo ang pakalagay ng transistor, mataas pa. Ito linisan natin, tanggalin natin, tapos linisan natin. Ganon din dito. So maaaring nasibak to. Bakit ganito nakalaki yung nailagay na transistor? Ibalik natin sa 1740. Siguro ibalik natin sa 1740 yung original niya na transistor. Pwede naman yan, pero mas maganda ibalik sa dati para Tapos dito 10 ohms 4.7 yung nandyan. So pwede naman yan mga boss kung tutusin, pero mas mainam para may balik sa dati, palitan natin ng tamang value kung ano yung original niya na value. Din pagdating naman dito, double check natin yung mga resistor kung may napalitan ba na bago or tulad nito. Mukhang nasunog yan dati, 2.7, tama naman. Ano ba nakalagay dito? 2.7 din naman. So gagayahin lang natin yan. Okay? So yun muna, tapos saka tayo magsa-sound check. Ayan mga boss, so ito napalitan na natin. Meron kasi tayong pamalit na C1740. Tapos dito 4.7 na lahat yan. So iba lang yung value kasi, iba lang yung kulay kasi naka 5 bands na siya. Tapos dito, ayan yung mga nasunog. Nilagyan natin ng coating, tapos kiniskis natin yung mga Pero hindi natin sinobrahan kasi baka mabutas naman. Pero palapit na sa pabutas yan. So 4.7 pa rin yan mga boss. Pwede naman actually yung 10 ohms. Pero para sa akin, ibalik ko lang kung ano yung original na value. Pero kung halimbawa nag-repair kayo, nasa malayong lugar, home service,
or nasa alanganin sitwasyon, yung 10 ohms, pwede naman yun. Actually, pwede yun. So, dito naman tayo sa city at sa shop, marami namang pyesa. So, hindi na natin kailangan pang pwede naman natin palitan na kung anong original niya na. So, dito, yung nasunog, tapos yung transistor, okay naman. Tapos, yung dito, yan, okay na. Na natin mga boss, na ayos na natin yan. So, nagkabit tayo ng speaker. Lagay mo natin dyan. Yan, speaker, input. So, power on na natin. Yan. Milaw na, nakatisbal pa yan. Speaker. Yan, okay. Naka-on na. Kaya lang may tunog. May problema pa yung mga volume. Tingnan natin yung mga adjustan. So, yan, naka-off na yung volume. May problema pa tong mga pihitan. Tama yung sabi ng may-ari. So, dito, pag in-adjust mo yung bass, dito banda meron. Pag sinagad mo, nawala. Ganon din naman sa mid. So, very common problem niya ng mga potentiometer. Kaya sinasabi ng may-ari, sabi niya, hindi daw maganda yung Pero ngayon, okay na. So, dito, finalize na dito. Itornilyo ko na. Tapos dito naman tayo mag-repair. Yun lang. Ito nagpalit na tayo ng yung mga pots. Ito yung pinagpalitan. Ito namang 4 na to para dito. So napansin ko lang dito, nakakaroon na rin ng corrosion. Ayan. Yan dyan. Tapos dito. So tika lang, ayusin natin yung camera para makita. Ayan, yung mga pagitan na yan ay meron na rin. Ayan, ang gulo. Ayan, tapos yan pa. Sana. May nakita ko dito. Siguro kiskisin natin yan tapos linisan. Ganon din dito sa mga part na yan. Tapos magpapalit tayo ng mga parts. Kung natapos na natin, balik na natin. Okay na yung sounds niya. Yan, malakas na. So ayos na siya, malinis na, pwede na natin takpan uli at saka i-report sa may-ari. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So dito lang yung mga ginawa natin, tapos yung mga pihitan dyan.